Pagkatapos lang na kumain yung mga manok natin at ito sila sinisimot nila no, yung mga natitirang pagkain. At ang mga manok na ito na yung mga gagawin natin no, na mga bagong palahian sa mga susunod na taon. So ang mga manok na ito ay nasa mga magsi 6 months na sila no. At inasahan natin na by December ay magsisimula na mangitlog yung iba dito. Dahil sila ay nasa saktong gulang na no, para i-breed natin. So kailangan natin na karoon no, ng panibagong breeding materials. Dahil ang mga breeding material natin sa kabilang area ay 2 taon na sila at ang iba doon ay mahigit na sa 2 taon. So by 2024 ay ikakal na natin no, yung ating mga manok doon sa kabila at ito na yung ipalit natin bilang mga panibagong mga breeding material natin dito sa farm. Meron tayo dito 8 stag at saka 21 na mga pallet. So ito muna no, yung starting natin at namimili pa tayo no sa mga susunod na batch at saka isama natin dito. So ang gawin natin ay gawin natin itong kahit no na 14 na po na mga pallets at saka kahit 10 mga stag yung ilalagay natin dito para meron tayong kabuuhan na 50 heads no na mga breeding materials. Ang mga bagong materials natin na ito no ay pinili natin ito based sa kanilang phenotypic at saka sa genotypic na classification. So kung sabihin natin na genotypic, ito yung based sa kanilang genes no, yung sa kanilang uri ng mga manok na malalaki. At kung sabihin naman natin na phenotypic ay ito no, yung base sa kanilang physical na anyo sa makikita natin. Halimbawa no, yung kanyang kulay na iisa lang yung kanilang kulay at sinisilik natin no, yung ating mga gagawing mga breeding materials dito para masiguro natin na talagang quality no, yung ating mapoproduce na mga manok dito. At by November ay lagyan na natin no, ng paitlugan yung ating housing para in case na mayroon nang magsimulang mag-itlog ay mayroon na silang maiitlogan no, hindi na sila iitlog kahit saan. Dito sa pagparami ng manok ay napaka-importante na meron tayong breeding at selection. Dahil dito sa breeding at selection ay na-eliminate natin no, yung kung ano yung mga undesirable traits at saka pinaparami naman natin yung mga desirable traits. 3 months old pa lang yung mga manok natin ay siniselect na natin sila no, para maging gawing breeder. Dahil sa ganyang edad ay makikita na natin kung ano yung pinakamagandang gagawing breeder no. So mapipili natin sa ganyang edad yung mga undesirable traits nila. So halimbawa no, yung mga deformity. May mga manok kasi no na may deformity yung kanyang pangangatawan at makikita natin yun sa mga ganyang edad. So may mga manok rin na mga hindi gaano kalaki na mga regular lang no, yung mga sizes nila. So ang hinahanap natin dito ay yung mga naunang lumalaki no sa mga batch nila at yun ang mga magagandang gawing mga breeding material. At ito naman no, yung mga manok natin sa kabila na ikakakal natin no, next year. So dahil sila ay magdadalawang taon na mahigit this coming 2024 kaya ikakal natin sila. Actually ay pwede pa naman sila no na mangingitlog kahit 2 taon na sila, pero based sa study kasi ay pag ang mga manok ay umaabot na sa 2 taon mahigit ay hindi na sila gaano ka-productive. So kailangan na silang ikal para palitan ng mga panibagong breeding materials na mas productive. Kung napapansin nyo ay meron tayong 2 uri ng stag dito no. So yung isa ay ang straight comb at yung pangalawa ay ang P-comb. So ang nangyari kasi kung bakit meron tayong straight comb dito, since mga P-comb naman no, yung mga Sampie native chicken, ito ay dahil no sa naglagay tayo ng improved native chicken. So nilagyan natin ng improved native chicken yung ating breeding area, yung straight comb, at ito no yung naging result niya. So ang result na ito ay ito yung gagamitin natin ngayon bilang breeding materials no, para ma-address natin, para ma-overcome natin no yung tinatawag na inbreeding deficiency. Ang sistema kasi no sa pagparami ng manok natin dito ay ang inbreeding.
At ang isa sa kanyang disadvantages ay yung tinatawag na inbreeding deficiency, kung saan ay lesser na yung fertility ng ating mga manok. Para ma-overcome natin yung ating inbreeding deficiency, kaya nagpapasok tayo dito ng improved native chicken, at ang result niya ay siya namang gagamitin natin ngayon para i-breed natin sa ating mga breeding panibagong mga breeding materials, no, para ma-overcome natin yung tinatawag na inbreeding deficiency, para naman bumalik, no, yung kanyang pagiging aggressive ng ating mga manok in terms sa production. Para sa ganung pamaraan ay kahit inbreeding ang ating ginagamit dito na pamamaraan sa pagparami ng manok, ay nakakasiguro tayo na mataas pa rin, no, yung ating fertility sa ating mga manok.